Ipinatitigil na ng Commission on Higher Education o CHED ang pagtanggap ng mga bagong senior high school students sa state and local universities and colleges ngayong taon. Handa naman kaya mga high school sa bansa na saluhin ang pangangailangan ng mga incoming senior high school? Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. DepEd, ready to accommodate all incoming senior high students, ipinablish ni Neil Jason Cervalios sa onenews.ph. Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon, simula nang magsimula ang yugto ng K-12 noong 2016, isinagawa ng pamahalaan ang maagap na mga hakbang upang tiyakin na lahat ng paaralan sa buong bansa ay magkaroon ng sapat na pasilidad at guro para sa mga mag-aaral sa senior high school. Sinabi ng DepEd na may sapat na pasilidad at guro ang mga pampublikong paaralan para sa mahigit 17,000 mag-aaral sa grade 11 na maaaring maapektuhan ng pagtigil ng senior high school program sa mga state at local universities at colleges, ayon sa balita noong Huwebes ika-4 ng Enero. DepEd Assistant Secretary Francis Bringas ang nagsabi na simula nang matapos ang yugto ng K-12 noong school year 2021 hanggang 2022, na ipagkaloob na ang sapat na pasilidad at guro para sa senior high school, at patuloy pa rin ang pagbibigay ng suporta sa mga ito. Sinabi niya sa isang panayam na iniulat ng mga regional na opisina ng DepEd na ang bawat pampublikong paaralan ay kayang mag-accommodate ng average na 250 na mag-aaral, sapat na para sa 17,700 papasok na grade 11 students. Ang datos ng DepEd ay nagpapakita na may mga 160 SUCs at LUCs na nag-aalok ng senior high school programs bago ang direktiba ng Commission on Higher Education na itigil ng lahat ng SUCs at LUCs ang pag-aalok ng senior high school program simula sa susunod na school year 2024 hanggang 2025. Ang mga SUCs at LUCs ay nag-aalok ng senior high school programs bilang bahagi ng kasunduan sa DepEd para sa yugto ng transisyon para sa K-12 mula 2016 hanggang 2021 kung saan karamihan ng mga kolehiyo at universidad ay may maliit o walang mga bagong mag-aaral. Sinabi ni Bringas na sa pagtigil ng SHS program sa SUCs at LUCs, maaaring isaalang-alang ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang ang paglipat sa pampublikong paaralan, na libre, o sa pribadong paaralan kung saan maaari silang makatanggap ng mga voucher upang matulungan ang bayarin sa paaralan. Hinimok naman ng mga senador na sina Sherwin Gatchalian at Francis Escudero parehong co-chairpersons ng 2nd Congressional Commission on Education ang mga awtoridad na tugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na naka-enroll sa SUCs at LUCs na maapektuhan ng pagtigil ng SHS program. Dapat tiyakin ng DepEd na matanggap ang mga na-displace na mag-aaral hindi lamang sa pampublikong paaralan kundi pati na rin sa pribadong paaralan kung saan maaari silang makinabang sa student voucher program, ayon kay Gatchalian. Dagdag pa niya, dapat matulungan ang mga guro at non-teaching personnel na nagturo sa mga mag-aaral sa pampublikong universidad at nanganganib na mawala ng trabaho bilang kapalit ng kanilang tulong sa transisyon sa K-12 program. Si Escudero, na nangunguna sa Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education, ay nagdagdag na bagamat legal ang pagtigil ng senior high program, hindi ito dapat magdulot ng pasanin sa mga mag-aaral na biglang naghahanap ng ibang paaralan. Haphazard discontinuation. Ang mga grupo ng mag-aaral at guro noong Huwebes ay naglabas ng pahayag na kumokontra sa haphazard na pagtigil ng mga senior high school program sa mga pampublikong higher education institutions, at nananawagan na palawigan ng gobyerno ang yugto ng transisyon ng K-12. Sa isang pahayag, sinabi ng Teachers Dignity Coalition at Samahan ng Progresibong Kabataan na ang biglaang pagtanggal ng SHS program sa SUCs at LUCs nang walang pagsasaalang-alang sa posibleng mga problema ay maaaring magdulot ng isa pang krisis sa edukasyon. Kaya't nananawagan kami sa mga pambansang ahensya sa edukasyon na palawigan ang yugto ng transisyon ng K-12 upang isaalang-alang ang oras at mga kinakailangang pondo, dagdag nila. Ang mga grupo ay nagsabi na dapat tiyakin ng gobyerno na kayang tanggapin ng lahat ng pampubliko at pribadong institusyon ang lahat ng apektadong mag-aaral nang hindi nagiging siksikan ang mga paaralan. Ipinunto rin ng mga grupo ang kahalagahan ng pagtiyak na hindi pinapasa ng mga pamilya ang karagdagang gastos sa paglipat ng paaralan, tulad ng pamasahe, uniforme, at pagproseso ng mga dokumento. Dapat ding tiyakin ng DepEd na hindi bababa ang kalidad ng edukasyon na natatanggap ng mga mag-aaral mula sa SUCs at LUCs.
Sa linya nito, dapat garantiyahin ng DepEd ang pagganap ng mga paaralan at alisin ang mga diploma mills at fly-by-night schools na lumitaw mula nang magsimula ang K-12 12 program. Sabi ng mga grupo, isinusog ang pangangailangan ng DepEd na alisin ang mga pribadong institusyong edukasyonal na hindi sumusunod sa mga labor standards. Bukod dito, nanawagan din ng TDC at Spark sa gobyerno na tiyakin na ang lahat ng SHS at mga guro ay hindi magiging biktima ng ekonomikong pag-displace, na nagpapakita ng pangangailangan na ang mga pampublikong paaralan ay dapat mag-absorb ng mga guro ng SHS na dati nagtatrabaho sa SUCs at LUCs, nang walang pagkawalan ng sahod at benepisyo. Samantalang ang Alliance of Concerned Teachers ay nagbabala laban sa pagtigil sa gitna ng kakulangan sa mga paaralan sa buong bansa, na sinasabi na inaasahan nila ang kakulangan sa silid-aralan, materyales sa pag-aaral, at kagamitan na tiyak na magreresulta sa mas maraming trabaho para sa ating mga guro. Ipinakikiusap ng ACT sa administrasyon ni Marcos na dagdagan ang pondo para sa mga pampublikong paaralan upang malutas ang malalaking kakulangan at suportahan ang mga SUCs at LUCs na nag-aalok ng SHS programs kaysa isara ang mga ito. Bilang tugon dito, sinabi ni CHED Chairman J. Prospero de Vera III na naiintindihan niya ang posisyon ng mga guro at mag-aaral at iniwan ang usapin sa Board of Regents at Trustees ng SUCs at LUCs para sa mga susunod na hakbang na kinakailangan nilang gawin. Ito ay dahil ang Board of Regents, Trustees ang may responsibilidad para sa mga patakaran sa pagtanggap, pagtatagal, pagtatapos. Kung may mga problema ang BORs, BOTs kaugnay sa isyong ito, dapat nilang dalhin ito sa CHED at titingnan namin ito at kung kinakailangan, aaksyonan namin ito kasama ang DepEd, sabi ni De Vera sa isang pahayag. Dagdag pa ni De Vera, ang mga SUCs at LUCs na nagsara ng kanilang SHS programs noong 2019, ay walang naranasang problema at walang iniulat na pagbabawas sa akses sa edukasyon sa CHED. Hi, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng iyong programa. Opo. Asek, tanong ko lang, ilan yung mga incoming senior high school na posibleng maapektuhan itong bagong kautusan na ito ng CHED? Well, yung incoming natin, itong school year 2023-2024, ang maapektuhan talaga nito ay yung ating mga grade 11. Aha. Yung ating 11 kasi nasa 17,700 yung ating grade 11 at present. At pagdating nga ng 2024-2025, kung hindi natatanggap yung ating local universities and colleges and state universities and colleges, sila yung hindi makakapag-grade 12 doon kung walang laboratory school yung eskwelahan. Opo. Nagkakaroon na po ba ngayon ng ugnayan sa pagitan ninyo, ng DepEd at ng CHED, kung option ho ba yung pag-extend perhaps ng ilang mga SUC at LUC na tumanggap pa rin ng senior high school students? Yes, very yung ating communication with CHED actually is ongoing, no? Yung pag-stop natin ng GASPE or yung voucher system, voucher program natin for senior high school. Alam na yan ng CHED at alam na rin yan ng ating nagma-manage ng ating voucher program. At definitely this school year nga hindi na siya nabigyan sa mga grade 11 yung voucher, and yet nakapag-enroll pa rin sila sa mga state universities and colleges. So pagdating ng next school year, dalawang options pa rin ang meron sa ating mga incoming grade 11. That is, they enter the grade 11 in the public schools, which is free. At pwede naman sila mag-enroll sa ating mga private schools kung saan, kung eligible sila makareceive ng voucher, they will still have the slots for the voucher program. Ang tanong ho siguro ng karamihan sa mga mag-aaral na incoming senior high at lalo kanilang mga magulang, kakayanin na ho ba kaya ng ating mga public high schools na i-accommodate sakaling tuluyan na ngang hindi tumanggap ng senior high school na mga SUC at LUC? Yes, kakayanin naman, no, nakapag-ugnayan na tayo sa lahat ng mga regional offices and SDOs kung saan meron tayong enrollees sa mga local universities, at nakikita natin nga sa grade 11 natin, out of yung 17,700, nasa average of 250 learners per division ang nakikita nating i-accommodate sa mga division offices public schools. Opo, kabilang po doon sa mga dahilan kaya tumulong yung mga SUC at LUC sa senior high school ay dahil nung 2016 nga daw po, dahil nag-extend ng 2 years yung high school, may kakulangan sa classroom, sa guro, and generally yung capability po ng ating mga public high schools to accommodate the extended high school program. Ito po ba ay natugunan na natin in the last 5-6 years since ito po ay pinatupad?
Yes, since nag-start tayo ng 2016 up to the present, we have been aggressive. The past administration and the present have been aggressive in providing senior high school buildings as well as teachers in all of our schools nationwide. Kaya nung nag-end, dapat yung transition period natin ng 2021-2022, we have already provided for enough senior high school buildings and teachers at patuloy pa rin naman tayo nagbibigay ng mga facilities and personnel sa ating mga senior high schools. Option din naman po, yung private universities at colleges, pwede rin silang tumanggap ng mga nasa senior high school? Yes, option pa rin nila yan makatanggap dahil yung ating mga voucher program naman, yung eligibility natin kung magagaling sila sa public schools and they go to the private universities, makakakuha pa rin sila ng ating mga vouchers. Asek Bringas, maraming salamat po sa paglilinaw. Thank you for joining us.